Ayan, naambon pa ulit. Ang lakas kanina ng ulan. Ayan. Kanina sobrang lakas. So maglalakad na lang ako dito sa dapat sa mall ako, pero okay naman dito. Ganda ng bulaklak. Ang ganda na itong twin na to. Ang building na ganito. Ganda. Dito ko dadaan, lagi dumadaan sa Tongming Street Park. Kasi konti lang yung mga at nakapag-vlog pa ako dito. Dito yung pwesto namin. Dito na ako maglalakad. Ayan, nakita nyo naman guys yung namin, dito kami nagtitent, dito ang pwesto namin lagi. Pero pag sobrang init, hindi ako dito magtatambay. Tingnan nyo guys, may mga pa, lumalaki na rin yung mga damo-damo kasi nga naulan dito. Ang dami ding mga ibon, diba? Parang nasa probinsya pa ganito, yung nakikita mo puro green yung parang nasa probinsya nga lang, diba? Ganyan nga. Sarap pag ganito lang yung may mga green kang makikita, hindi puro building. Ayan, diba? Sarap din dito mag-exercise. Ayan, dito nga yung hilera ng pwesto namin. Dito ko lagi dumadaan. Ayan, dapat dyan ako sa kabila, dyan sa mall. Nahihilo ko sa sobrang dami ng tao. Sabi ko hindi naman masyadong yung ulan. Hindi katulad kanina, dumaan kami rito. Sobrang lakas ng ulan kaya nag-decide ako na talagang sa loob ng mall kami dadaan. At least diba, sure na hindi kami mababasa. Ngayon naman dito sa wala pa yatang 20 minutes naman na malakas yung ulan. Grabe, sobrang buhos ng malakas na ulan. Buti pag labas ko kanina ng mga 6 o 10, wala ng ulan. So ayun, ganyan lang. See? Puro mga building na yung makikita natin. Kaya kailangan kong dumaan dito. Yan, diba? Mga rito napakadisiplina yung mga tao dito. Hindi ka tatawid basta-basta. Hindi porket siya, nahinto pa rin dito, pero hindi ka pa rin pwedeng kaagad-agad. Kasi nga bawal. May matigas din, pero talagang ayan, green na siya. So kailangan na nating tumawid.
Ayan. Sana wag naman masyadong tawag dito, ano yung araw kasi nga sakit sa ulo, and then lagi akong nahihilo. Wala nung medyo mapait pa rin yung panlasa ko kasi nga sa masama yung pakiramdam ko. Alam niyo may mga buhay OFW, kahit na masama yung pakiramdam, sige pa rin ang work basta nakainom na ng gamot. Kaya yun, hindi ko rin nagawang magpahinga ng kagabi kasi nga masakit yung aking katawan. Hindi lang katawan, masakit yung aking ulo na may nauubo. Hanggat maaari nga inom na lang ako ng tubig, kaso hindi naman po pwede kasi nga syempre ka naman, yun lang, talagang maiihi ka, mabilis kang umihi. So ayun, kaya maaga akong nagising ng mga bandang 5. Na ako, tumayo ako at umihi, and then bumalik ako sa aking higaan kasi nga hindi pa kaya ng aking katawan, tsaka mainit pa yung aking pakiramdam. So ayun, hanggang sa sabi ko, malis na sila yung dalawang magtatrabaho, and then andun pa rin ako nakahiga, hindi pa rin ako makatulog kasi nga masakit yung aking panga, sakit yung aking mga buto-buto. Ayun, pero ang ginawa ko pagkabangon ko ng mga 9, nagbuhos kaagad ako naligo kaagad ako kasi para mahimasmasan ako dahil yung tawag dito, medyo mainit pa rin yung pakiramdam ko kako, para mabawasan naman yung ng sakit ng ulo ko. So ayun, dito lang tayo lakad. Kaya lagi akong may dalang white flower kasi just in case na mahilo ako, meron akong maamoy kahit papano para hindi naman ako umagsak. Ganyan nga yung buhay OFW, no? Kasi kailangan natin magtiis, no? Kung kaya pa, sige, go lang. Pero ako talaga ilang buwan na lang naman na din, no? At talagang uuwi na. Nakiusap lang sa akin yung employer ko na mag-extend lang ng kahit 1 taon, pero sabi ko hindi ko kakayanin yung 1 taon. Sabi ko nga hanggang December lang yung usapan namin bago ako pumirma ng panibagong kontrata. Kasi nga gusto niya makahanap muna siya ng papalit. Syempre, hindi naman basta-basta, alam mo naman, diba? Tsaka malaki naman na yung aking alaga. Kung may problema siya, mabilis din naman niyang masabi sa magulang niya. Kasi nga malaki na siya, marunong naman siyang magbasa at magsulat. Diba, natatakot lang siguro yung employer ko na magpalit agad, hindi niya agad ako mabitawan. Alam naman niya na may sakit na ako at mahina naman na yung katawan ko, pero gusto lang niya kasi sigurong makasure na yung anak niya is laging kasama ko. Yun, pero hindi naman habang buhay, no, na anuhin tayo, kaya dapat mag-isip din tayo. So ayun, kaya kailangan pagdating ko sa bahay maligo, and then mauna akong mag-dinner kasi inom pa ako ng gamot. Di ko na kailangan silang antayin kasi 6 to 8 yung bata, so mga bago mag 9 nandyan na sila.
Ayun, bahala na sila, kakain na lang sila. Basta ako nakakain na ako. Kain na ako dun. May ulan man ako, may kunti pa akong kanin dun. Okay na. Wala na akong problema. Magluluto na lang ako ng pagkain nila pag dating nila. Ganun yan guys. Ang buhay OFW, no? Sacrifice talaga. Kahit na ano, ako kahapon nilalagnat na ako. Sige pa rin ang trabaho. Kasi syempre trabaho yan eh. Pero nagsalita naman na ako na sabi ko, kiusap ako na pagkatapos kumain, ligpitin yung pinagkainan at ilagay sa lababo. Kasi nga, sabi ko nahihilo ko. Baka mamaya bigla akong mabagsak yung mga pinggan. Malaki pang disgrasya, no? Malaki pang trabaho yung gagawin ko. So, ayun. Inano ko na, talagang sinabi ko na tulungan ako. Hanggang pagkatapos kong maghugas, ang gawa ko naman is naglinis konti doon sa kusina, and then nagtapon ng basura. Pagkatapos kong magtapon ng basura, ayun nga, naligo na ako ulit for the third time kasi nga mainit yung katawan ko, so kailangan kong maligo, no, para mahimasmasan. So ayun nga, di pinatuyo kong mabuti yung aking buhok para sabi ko hindi naman ako sipunin ng gusto. So ayun, pero sabi ko hindi pa naman din ako makatulog kasi nga may naihi ako kasi nga sobrang dami kong ininom dahil gusto ko nga hanggat maaari ayaw kong uminom ng gamot na pang ano sa ubo, ganun, painkiller. Basta ang ininom ko lang is yung para sakit ng ulo, yung pang vertigo ko, tsaka yung maintenance. Pero bago ko natulog bago ko nahiga talaga, doon ako uminom ng maintenance ko kasi nga mahirap naman yung sabay-sabay kong iinumin. So ayun, ganun lang guys yung style ko, no. Ito, ganito ang buhay OFW. Ang daming ganap-ganap sa buhay, pero okay lang yan. Go lang tayo, no. Ganun talaga OFW life. May tiis talaga. Talagang may ano ka din, dapat magtiyaga, magtiis, maraming pasensya, ano. So ayun, malapit na tayo sa Chuking Leng. Kumbaga Chungkwan o dito banda Chungkwan o pa rin yan, pero yung papuntahan ko ngayon is Chuking Leng, malapit na sa may mall. So ayun, so malapit na ako magpaalam guys, no. So hanggang dito na lang this Mars TV vlog. Huwag nyo kalimutang mag-like and mag-comment para balikan ko kayo guys. Ayan, bye bye, see you next vlog.